Nagmatigas ang MMDA o ang Metro Manila Development Authority at nanghuli pa rin ang mga kolorum at out-of-line na mga bus sa kabila yan ng pagsuspinde ng LTFRB o ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa panghuhuli sa mga out-of-line na bus. Naguguluhan tuloy ang mga driver kung alin ang susundin. Live mula sa Quezon City, may report si Steve Dailisan. Steve? Ngayong araw, Ma'am Jess, 7 out-of-line na mga bus, 1 kolorum na bus at 2 kolorum na AUV yung nahuli ng MMDA dun sa kanilang tinatawag na off-land disiplina o yung panghuli dun sa mga out-of-line at kolorum ng mga pampublikong sasakyan. May hiwalay na panghuli rin ng LTFRB na ginawa kanina namang madaling araw. Pero ang target lamang nila ay yung mga kolorum ng mga pampublikong sasakyan. Sa banggaan o sa umpugan ng mga patakarang ito ng LTFRB at ng MMDA, ang mga tsuper ang dumaraing lalo't sila raw yung naiipit sa gitna. Pagsikat ng araw sa bahagi ng EDSA Balintawak, pumwesto mga tauhan ng MMDA. Kasama pa si Chairman Francis Tolentino. Isa-isang pinara ang mga bus. Sinuri ang mga papeles na bitbit. Hinuli ang mga kolorum o yung mga walang prangkisa. Agad ding nasampula ng mga bus na ito na galing probinsya sa norte. Na may prangkisa man ay out of line naman daw. Ang linya kasi ng mga bus na ito sa kanilang prangkisa hanggang Balintawak lang pero tumutuloy daw sa Cubao at Pasay. Kailangan nang gawin to kasi nagsisikip nga tayo dahil sa mga illegal na sasakyan na nasa EDSA. Lumakas lang talaga yung loob nila dahil ang kala nila pwede na yung mga out of line at kolorum. Napapailing na lang ang mga tsuper. Akala ro nila exempted ang mga out of line sa hulihan na unang sinabi ng LTFRB. Kasi yung isa parang sabi niya hindi siya manghuhuli tapos ngayon may nangyayari na ganito. Gano'n na lang sila ng isang batas para pareho silang hindi sila nagkakasalungat. Pati mga pasahero na pilitang lumipat ng bus. Abalang malaki sa aming mga pasahero. Okay lang kasi for security reason naman po eh. Ang MMDA sinisisi ang pagsuspindi ng LTFRB sa panguhuli ng mga out-of-line na bus sa pagsisikip ng traffic sa Metro Manila. Mahigit 1,000 bus daw ang dumagdag sa EDSA dahil sa suspensyon na ito kumpara noong nakarang buwan. Kaya naman ang MMDA tutuloy ang pagpapatupad ng 1994 Memorandum Circular na nag-uutos sa paghuli ng mga out-of-line at kolorum na pampublikong sasakyan. Pangunahing target yung mga provincial bus na nauna ng pinigilang makabiyahe lagpas sa mga itinalagang terminal sa layuning paluwagin ang traffic sa Metro Manila. Kumpara sa sinuspinding panguhuli ng LTO sa mga out-of-line na bus na aabot hanggang 1 milyong piso ang multa, kabuang 6,000 pesos lang ang multa ng MMDA kaya pinag-iisipan na rin daw nila itong taasan. Ang reasonable is something that will allow a reasonable operator, a reasonable enforcer to understand the fairness and soundness of the fine or penalty being imposed. Ngayong mabigat ang daloy ng trapiko, susubok daw ang MMDA ng iba pang diskarte para payapain ang kalooban ng mga naiipit na commuter at motorista. Nag-re-evaluate po kami ng deployment ng aming mga traffic enforcers doon po sa mga problem areas, yung mga choke points. Doon po kami magdadagdag ng mga tao kasi may mga lugar naman pong hindi gaanong matraffic. So maglilipat po kami ng mga tao. Bagamat pansamantalang itinigil ang panguhuli sa out-of-line ng mga bus, tuloy naman ang panguhuli ng LTFRB sa mga kolorum na bus tulad sa bahaging ito ng Kamachile bandang alas 3 hanggang alas 5 na madaling araw kanina. 2 bus ang nasampula na biyaheng Tugigaraw papuntang Sampaloc, Maynila. Illegal transfer of plate daw ang paglabag. Ma'am Jess, yung EDSA alone ay may maximum capacity na 1,200 vehicles per lane per hour at kung i-multiply mo yan by 5 or by 6, mga nasa hanggang 6,000 yung capacity ng EDSA. Pero sa ngayon, sa monitoring at observation ng MMDA ay lagpas-lagpas sa 6,000 kaya napakabagal pa rin ang usad ng mga sasakyan. Ima-minus mo na nga lamang yung ulan factor na hindi naman gaanong naranasan ngayong araw kaya kahit papano medyo nakakausad kahit mabagal yung mga sasakyan. Masusukat ang sinseridad ng MMDA kung sila ba talaga ay determinado sa ginagawa nilang panghuli ng out-of-line at kolorum kung magpapatuloy ito hanggang sa mga susunod na araw. Pero kanina, nakausap din natin si LTFRB Chairman Attorney Winston Hines at sinabi niya na ayaw na raw muna niyang magkomento dito sa sinasabing iringan sa pagitan nila at ng MMDA hanggat hindi natatapos yung mediation na gagawin naman ng Malacanang sa darating na Biyernes. Okay, alam mo Steve, malabo pa rin eh. Hindi ko maintindihan ano ba talaga. Kahit napanood ko na yung report mo at napakinggan yung magkabilang argumento, yung LTFRB ayaw manghuli
pero may mga hinuli rin sila. So ano ba talaga? Hindi malinaw kung anong mga patakaran nila sa ngayon. Yan ang sentimiento ng marami sa mga driver na nahuli kanina. Kasi yung ibang nakalusot na mga out of line, kasi kolorum lamang ang pakay ng LTFRB, yung mga nakalusot doon, pinaghuli naman ng MMDA at ang sasabihin sa kanila ay may sarili silang memorandum circular na sinusunod. Ang magkakatalo na lamang dito, Ma'am Jess, kung sino yung may mas mataas na multa o sino yung mas mababang multa. Pero ang ending dito, kawawa rin yung mga tsuper kasi hindi nila malaman kung ano bang patakaran yung kanila talagang susundin. Pero bakit nga ba kasi, Steve, nagbigay ng provisional authority ang LTFRB sa mga bus at truck? Ito tuloy ang itinuturong dahilan ng kalituhan at sanhi ng traffic. Nagugat kasi yan, Ma'am Jess, dun sa paglalabas ng Joint Administrative Order o yung JAW ng DOTC. Kasi kung susuriin mo yung JAW, napakatapang nung nilalaman nun. Lalo na kung pag-uusapan natin yung multa dahil doon hanggang 1 milyong piso yung multa. Tapos biglang bawi, 360 degrees turn. Ang sabi kasi ng LTFRB ay hindi pa raw handa yung rationalization o yung pag-aaral dun sa mga kakulangang ruta na meron tayo sa ngayon. Kaya ang ginawa nila, binawi nila lahat. Ang sinasabi nila sa atin, ang problema ay bus lamang, pero dinamay nila lahat, pati AUV at maging yung mga taxi, pwede na rin kahit na yung babiyahe sila. Pero ang sinasabi naman ng MMDA sa kabilang panig, dapat inaral muna ng husto bago ito ipinatupad at hindi sana binawi yung sinasabing suspension at maging yung pag-issue ng provisional authority sa mga truck hanggat wala pang malinaw na statistics o pag-aaral na makakasuporta at para hindi naman naaray yung magkabilang sektor. Alam mo yan ang masaklap dyan di ba sabi nga nila pag nag-away yung mga elepante, ang naiipit yung mga langgam. Maawa sila dun sa mga maliliit na mga tao na ang kinikita arawan. Di ba? Yung pagka nagkaabirya ay yung sukat na sukat ang pera ng marami nating mga kababayan. Baka hindi nila alam yun. Yung pamasahe nila, ito lang, yung kikitain nila sa araw-araw na ito, kada sentimo nun, meron ng napaglalaanan. Maawa sila doon. Kasi pagka nahuli yung mamang driver na pinakinggan yung LTFRB, pero hinuli ng MMDA, anong isasagot yun? Anong isasagot nila doon? Doon sa pobreng mamang driver? Ang sinasabi na lamang nila, Ma'am Jess, kanina ng LTFRB at particular yung MMDA, meron kami pinatutupad hanggat hindi natatapos siguro yung mediation na gagawin ng Malacanang, saka pa lang siguro magkakaroon ng pagkakasundo. Ang nakakapagtaka dito, Ma'am Jess, nasa ilalim ng isang gobyerno, pareho naman yung taong nag-appoint dun sa mga nakaupo ngayon sa LTFRB at MMDA, pero magkaiba yung daan na kanilang tinatahak. So hopefully, magkaroon ng iisang resolution para isa na lang din yung susundin nitong mga kawawang tsuper na nahuli na nga kanina. Sana marisolbahan na itong isyong ito sa lalong madaling panahon. Kasi kada araw na naguguluhan yung mga kababayan nating nasa kalsada, hindi lang yung mga driver, pati yung mga pasahero ng mga bus na yan. Minsan mga estudyante, eksakto lang ang perang pamasahe pag nahuli, paano sila makakapasok? Maglalakad na lang. Yun ang problema dyan. Kanina naman, pinalipat yung mga pasahero sa shuttle ng MMDA. Pero yun nga yung tanong doon parate, laging kawawa yung mga driver at saka yung mga pasahero kasi yung hassle na lang na sila'y maaatrasado kasi inakala ng driver na pwede bumiyahe, hindi naman pala. So lahat ng mga factors na yun, kumbaga ang ending yung mga nasa ibaba, yung naaapektuhan. Nako, maraming salamat sa'yo, Steve Dailisan.